Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Second half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Ay Maze. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta kayo dyan sa description below o sa pinaka-YouTube ko, nahandyan po yung link ng aking FB, i-message nyo ko sa messenger para sa detalye, sa details. O ilalagay ko dyan sa screen ng aking video, yung aking FB. Check nyo lang din maigi para hindi kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. Okay, Aquarius, general reading, vice versa. Hindi mo to personal reading ha. Hindi mo personal reading, energy reading po tayo. Kuha tayo nito ng 5. Ayun lang. Ito na pala, 5 na pala to. Okay. Okay, Aquarius, meron kang November, pwedeng November, something happened with comes to November. Pwedeng in the past November or in November kung kailang taon man yan, or this coming November or next year November ha. Okay naman is, pwedeng November is may kakilala ka na, birthday niya is November. 11 day, it is 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 weeks, or 11 months. Kung 11 months yan, by next year na yan, di ba? Ng half, almost half something. O kaya is kung weeks man yan, is sumahin nyo na lang 4, 8, 12, siguro almost 1 month something. Pwedeng na doon sa point na yon. Yun. And then also, ito is a situation of pwedeng nasa place kayo ng malamig, no? O pwedeng nilalamig kayo or malamig ngayon this time. O kaya naman nasa bansa kayo na may snow or malamig na season, pwedeng nandun sa point na yun. Also dito is may tao na magiging malamig para sa iyo or magiging malamig siya sa iyo or ikaw magiging malamig ka sa kanya. Vice versa. Andito rin yung point of changing, no? Yan, kasi may mga pagbabago magaganap o mangyayari. Ingatan lang din kayo sa mga ubo, sipon, lagnat, masamang pakiramdam, masakit yung throat, masakit ang lamunan, bahing-bahing, may thyroid, or any situation na nagko-connect yung throat mo, no, yan. Yan. And also is, hindi ko masabing drain kasi siya dito sa situation, but still, andun yung point of changing is coming. No? Ako nakikita dito. And then also, meron kang broom. Yung iba sa inyo, kasi we have the new home and the new attitude. Ibig sabihin, pwedeng nahando sa point may mga connected when it comes to November related to your family, okay, related to your house, to your home, or in a day. Pwedeng day siya 11 hours, 11 days, 11 weeks, 11 months, something ganun. Okay naman is, dito is lilipat pa kayo ng bahay, lilipat ka ba ng place, ng bahay, ng lugar, ganyan. May mga, kung sa attitude siguro ito, siguro mas magiging more on aware ka this time, mas magiging organized ka this time, mas magiging, kumbaga, you learn from the past. Pwedeng nahandon sa point na yun, sa iba sa inyo. There's a new beginning. Ako na nakita sa'yo. And meron kang dragon no? Beware of self-delusion. Sa iba sa inyo, medyo kalma lang din kung may mga bagay o sitwasyon na maganap o mangyari kung sa aspeto ng buhay mo yan. Huwag pa bigla-bigla din. Baka mamaya maling akala mo lang o kaya is hindi rin maganda yung pabigla-bigla kasi pwedeng mag-mess or maging pangit yung outcome. Kahit na gusto mong humiyaw, murahin siya, tadyakan siya, sabunutan siya, sipain siya, suntukin siya, huwag mong gagawin, okay? Yan na, huwag ka na rin makipatol o huwag kang makisawsaw, gano. Basta huwag kang bubugan ng apoy ng basta-basta kasi pwedeng iyon is either lalaki yung sitwasyon na hindi maging maganda o hindi magiging maganda yung sitwasyon, di ba? Nandun sa point. You need mo na lang din na mag-focus, di ba? Mag-focus ka na lang sa mga dapat mong focus. Kaya nga sabi ko, di ba, dito is the broom is
yun nga, being more on wiser kasi this a new attitude, ibig sabihin, learning from the past situation din, ano, wag din pabigla-bigla, no, ang ibig din sabihin dito kasi pwedeng maging pangit ang outcome. Okay, we have the not unsuccessful plan. May mga sitwasyon of delay. Pwedeng halimbawa, hindi pa siya totally sa ngayon. Pwedeng na doon sa point na yon. O pwedeng may mga delay, madi-delay or i-delay or ipagpapaliban. Sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon na still nakabuhol ka pa doon, no? Ibig sabihin hindi ka pa nakakawala or hindi pa na-let go or hindi pa naayos or hindi pa nare-resolbahan. Pwedeng na doon sa point na iyon, ano? And things will not always be this way. A change is coming. May mga pagbabago magaganap o mangyayari. Baka makikita ka, kailangan nyo ba ng lubid? May mga situation of lubid, ano? Baka may mga nangailangan ng lubid or ano man lubid dyan, I don't know eh. Pero sana is hindi, pangit, when it comes sa lubid. And then also, is, dito sa caterpillar, nandun yung point na, di ba, bubut siya? Di ba yung, caterpillar bago yan, nabubut pa yan, tapos magiging paru-paro siya. Ibig sabihin, nalalapit na ang iyong kalayaan in some aspect of your life. Pwedeng may matatapos na sitwasyon, may mariresolbahan na sitwasyon, o kaya is may mga problema man yan, o may mga new beginning happen. Kung may mga difficulties or hardship na pinagdadaanan na ito is malulutas, maayos, o magkakaroon ng pagbabago kung sa aspeto ng buhay. Kung sa health issue yan, good, ganun din, mas magiging good siya sa nakikita ko sa ito. Yan, mas magiging magaang yung situation ko sa pera yan, ganun din, mas magiging, you're going towards sa pagkakaroon ng magaang na sitwasyon, ibig sabihin, yan. And we have the bread, period of prosperity and abundance. Ito yung situation, mahilig ba kayo sa tinapay? Okay, kasaganaan, yan, ito na yung nalalapit, parating na ang nalalapit na sitwasyon, handa ka na ba? Changes is coming. Abundance is, palagi ko sinasabi, abundance is hindi lang yan sa pera ha, tatandaan mo. Abundance is also the quantity or supply na nare-receive natin. Talento natin, business natin, pera natin, damit, iniinom, kinakain, mga tao na nasa paligid. Either ito is magpa-plus, no, sa iba sa inyo yan, yung abundance niya is magpa-plus yan. Ibig sabihin, either sabi ko nga sa inyo, dito is change is coming, di ba? Ibig sabihin, mas magiging magaang, mas magiging okay, or may mga resolve situation or recovery situation or healing situation na magaganap sa iba. But still, is, tabo, di ba, pansinin niyo yung bread, kapag magmamasa ka or magluluto ka ng bread, well, kung hindi kayo nagluluto, i-research niyo kung paano iluto. Kung ayaw mo naman, okay lang. Kasi ang bread kasi is, o baka naman mahilig ka magluto, Mahilig ka ba mag-bake, magluto, or pwede, if you have a business, is baka ang business mo is related to a foods, di ba? Yan. Yung, di ba, pag nagluluto ka is para isi-set aside mo siya ng 30 minutes or 1 hour something. Hindi ako nagbe-bake ha. Nag-bake ako dati pero nasupok. Mga 3 times ko siyang ginawa. Pero okay na, pag 3 times naman, naging perfect din naman. Yun. Siyempre, nobody's perfect, di ba? Yun ang nakita ko dito. Yun nga, is, di ba, isi-set aside. Kaya, handun din yung sinasabi ko sa inyo kanina na huwag kayong pabigla-bigla, di ba? Na sinabi ko kanina. You need mong ng sitwasyon na habaan yung patient mo. Tsaka, alam ko na napakahaba naman din talaga ng patient. Habaan mo yung patient mo, o pabigla-bigla, and then also, preparation is needed. Kumbaga, there's a progressing, may proseso, no? Yan, hindi tayo kangaroo na jump ng jump ng jump ng jump, or tipaklong na jump ng jump ng jump, kasi na mo na nag-jump ka, hindi mo alam kung paano yung nag-jump ka doon, may hole pala doon, di lumubog ka, di ba? Yun, kailangan is processing step 1, step 2, step 3, step 4, or may mga progressing situation ka o prosesong gagawin ka this time sa iba sa inyo or kinakailangan. Meron kang will, kung ano man basa dyan, bubita si ate. Family wishes come true. May mga hinihiling ka connected with comes to your family. Pwedeng bahay, lupa, territorial, mana, or kung ano mang wish come true mo na maging good health sila, makarecover sila, ganito, ganyan, ganon. Then, it will happen, no? Mangyayari siya.
Sa iba naman sa inyo is maaring when it comes dito sa will, is maaring may tao na hihingi sa iyo ng tulong or maaring may kapamilya na magkakaroon ka ng connection sa kanya. Yun, pero may mga babaguhin na situation or mga communication babaguhin or mga tao na still connected pa rin o kumo-connect pa rin, pwedeng nandun sa point na yun, ano, or hindi ma-let go sa iba sa inyo kung saang aspeto ng buhay mo yan. Or kung ano, kahit hindi siya sa pamilya, kahit sa trabaho mo, sa pera, business, something. Okay, we have the basket, recognition, reward for merit. Magkakaroon ng mga recognition, kung ano man yan, recognition, papuri, pasasalamat, blessing. Also, din sa blessing no? Yan, siguro when it comes sa blessing, hindi lang sa iyo to, syempre sa family mo din. Pero we have the not kasi, ibig sabihin, may mga pag-uusapan kayo when it comes to material things. Pwedeng bahay, lupa, territorial, o kaya is pera, mana, ganyan. O mga connections, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Kasi andito si Rock. And sa iba naman sa inyo, yun nga, there's a reward for marriage. Siguro may mga ginawa ka or gagawin ka na marireceive mo yung reward na yon, ano? 'Di ba sabi nga nila, what goes around comes around. Okay, meron kang horse, short journey, maaaring may mga kabayo. Mahilig ba kayo sa prutas or kinakailangan nyo na siguro ng mga vitamins, ano? Lalo na kung hindi kayo palagi nasisikatan ng araw or kulang kayo sa vitamins. Iba sa inyo is kailangan nyo ata mag-vitamina or magkain ng mga fruits or mga salad, vegetable. Oh, may tinapay pa nga dito eh. Okay, may mga short journey. Ako nakikita sa'yo, maraming ibig sabihin ng mga short journey. Siguro when it comes to anak o kaya kanina is related to a dragon. Siguro pansamantalang hindi pagkakaintindihan, pansamantalang problema, pansamantalang tension, pansamantalang mga disappointment, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is, siyempre, wag naman sana yung pangsamantalang blessing, di ba? Kailangan mo lang din mag-focus doon sa situation na yun. Well, kung titignan ko si Caterpillar at si Horse, may mga kabayo ba kayo or may mga statue kayo ng kabayo? Ako may ganyan ako. O, di ba ang daldal ni ate? Kinuwento pa talaga. Pakailam ko ate, di ba? Pakailam bagay, pakailam niyo naman kung may statue. Hindi, ano ko lang kasi di ba ang kabayo, ano yan? Swerte siya. Yan. Swerte kasi yung kabayo. Yan, na may maliit ako tsaka may malaki akong kabayo. Ganyan. Yun. And then yun nga, may mga short journey na situation. Kung sa problema yan, maaring pansamantala lang yun kasi change is coming. Diba? Sa blessing sana, tuloy-tuloy na siya, no, sa iba sa inyo. Pwede rin when it comes to abroad, may coming home, ano, sa iba sa inyo. Ikaw or someone is connected sa iyo, may pauwi o parating, or ikaw ito, kung probinsya man yan, ibang bansa, Pilipinas, or kalapit baryo, pwedeng nandun sa point na yun, ano? Yun. Okay, tuloy tayo. And, ako po, meron kang robbery. Okay, may mga, may mga mag-exploitation. May mga, either may mga hindi siya mabubuking eh. Either may mga sisiwalat o may mga kasi andito rin si, di ba? Ito oh. Di ba? Meron ka ganito. Na parang may pagka-dark kasi siya. Pwedeng may mga unexpected situation na malalaman mo. Pwedeng nahantong sa point na yon. Pwedeng mga hidden situation na malalaman mo. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo, may mga tao na hindi magiging same page kayo, magiging unfair. Ikaw ito sa kanila or siya ito sa'yo. Yan, hando sa point na yon. Yan, may mga situation na mga um, may palihim or may lihim ako nakikita sa iba. Sa iba ano naman to, mga ingat ala kayo, no, baka may mga pagnanakaw o robbery situation. Yan, hindi lang naman yan sa robbery, hindi lang naman yan sa sa pera no. When it comes sa robbery, pwede yan sa mga identity mo, ganyan, o kaya is mga valuable things, mga ganun. Yun, ingat na lang din sa iba sa inyo. And we have the natural disaster. Ito yung mga pagsubok sa buhay, no? Ibig sabihin, may mga pagsubok, frustration, but still you will survive. Ang sinasabi naman dito. So, di ba naman siguro may mga bagyo, lindol, habagat, flood, yan, pwedeng nahado sa point. Tapos, pwede rin ingat din sa apoy, sa iba sa inyo. Yan, ingat na lang din kayo. No? Yan. May mga konting frustrate. Sa iba sa inyo, pwedeng related ito sa family, sa trabaho also, no? Sa iba sa inyo. Yan.
Pwedeng may mga tao na makapagbibigay sa'yo ng frustration. Ako nakita ko. Pwede rin yung iba sa inyo, maybe you're hiding your feelings dahil may mga bagay kayo na ayaw nyo isiwalat o sabihin o ipakita sa mga tao na nasa paligid nyo or you need, pwedeng nandun sa point na yon. And also, handito rin yung point na maaaring iba sa inyo is nag-aaral o may pag-aaralan o may aalam yan sisiya sa atin o i-research. Pwede rin kasi na you are in a social media. Kung meron ka mga social media, TikTok, Reels, Facebook, YouTube, or networking, or nandun yung point na may mga pagtitrain ako na nakikita sa inyo, maaring tulad para rin yung pag-aaral di ba? Para may mga training situation, pag-aaralan, o kaya is may mga gusto kayong i-develop physically, emotionally, spiritually, pera, trabaho, kung ano man yan, relationship, pwede na doon sa point yun. May mga new experience situation o may mga unexpected situation, kasi ito unexpected to na situation, basta be calm, kasi green kasi ito ibig sabihin, yung mga magaganap o mangyayari sa'yo is may matututunan ka doon. Pero pag nangyari uli yung by the next year, ay naku po, hindi ka na natutututo. At nangyari na, halimbawa, nangyari na naman ngayon this month, nangyari na naman next month, nangyari na naman by the next week, ay wala kang may kasalanan kundi ikaw. Diba? Kasi hindi ka na natuto. Kaya nga live, learn. Diba? Habang nabubuhay tayo, habang buhay tayong mag-aaral, habang buhay tayong makikisama, habang buhay tayong kailangan natin, ay naku po, ganun talaga ang life, no? Tanggapin nyo na. Yan ang realidad. Okay, meron tayong relaxation. Pwede sa iba sa inyo, naka-resting time ka, naka-holiday ka, naka-bakasyon ka, malayo man o malapit siya, or maybe you need. Kasi kung titignan mo dito, medyo diba, pwedeng sa inyo is busy kayo, diba? Either busy yung mind nyo, or marami kayong ginagawa, or ina-actionan, or movement this time. Siguro, this is a time na kailangan nyo naman din nabigyan ng oras yung sarili nyo. No? Kung kailangan nyo mag-relax, magpa-petex-petex sometimes, kung medyo busy ka talaga at pagod ka, kailangan mo don't push yourself sa isang sitwasyon din na parang napipilitan ka na lang din. Siguro, hindi ko naman sinasabi na umalis kayo doon or mag-cut ka ng situation, but still, huwag mo kakalimutan palagi yung sarili mo, ha? Nandito yung situation natin. Siyempre, pagdating sa mga relationship, siguro may communication din kasi ako nakikita dito, siguro someone want to peace o na situation, o kaya naman nandun yung point na may mga mahilig ka bang magbasa, mag-review, kasi puro may mga papers and documents, maybe kung connected sa iyo yung mga papers and documents, or there's a book ako nakikita, hindi ko lang if you have a diary, or may mga memo kayo, or mga sinusunod assignment, kung estudyante ka, pwede na o kaya kung sa mga office, di ba may mga note din dyan, diba, sa iba sa inyo, o kaya is mahilig ka lang talagang magbasa, magsulat, or ano man yan, or connected siya sa trabaho mo. Nung nasa Web the Origin, andito yung point na ito yung you are more on focusing more to yourself this time. Kung titingnan ko dito mas more ka daw mag-focus. Maaring nahandun yung point na mas more ka mag-i-invest this time sa sarili mo, o kaya may mga gagawin o sitwasyon ka o ifo-force na sitwasyon na alam mo sa sarili mo na yun yung makakatulong sa'yo. Pwede yung sitwasyon na yun sa iba kasi we have the origin. May mga creativity ka na gagawin, may mga itatayo ka o bubuin ng mga bagay o sitwasyon mo for your future. Pwedeng na doon sa point na yun. Baka nga nag-aaral yung iba o pag-aaral, may pag-aaral lang kayo. Or sisiya sa atin, alamin. Or pwede naman dito sa iba sa inyo is this is your investment. Pero if this is a pera or investment, mag-ingat ka. Huwag kang basta-basta na click ng click o nakilala mo lang sa Facebook, isinokay lang sa'yo ng kung sino mang kakilala mo ganyan, sumama ka naman. Pwede naman na maloloko ka, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, syempre, maaring may tao na hihingi sa inyo ng tulong dahil meron siya pinagdadaanan na sitwasyon. Or, maybe, talagang may mga charity siguro kayo, o kaya naman is mahilig ka lang din talagang tumulong. Pero syempre, mag-ingat ka pa rin kasi mahirap din kasi yung, alam mo yung labis-labis na situation kasi at the end sa sobrang kabaitan mo, wala.
O sino magsa-survive sa'yo? Ikaw, sarili mo. Isusurvive mo yung sarili mo at the end. Walang tutulong sa'yo, tandaan mo yan. O, diba? Ate, nagbabanta ka ba? Hindi naman. Sinasabi ko lang sa inyo yung katotohanan. Well, alam ko na alam nyo naman yan. Basta mag-ingat kayo. Think your future, ha? And also, yun nga, kung may mga investment na magkoconnect yung pera, is mag-ingat na lang din kayo kasi nandito si robbery and baka disaster talaga yung kalabasan noon, di ba? Sa iba sa inyo. O kaya naman yung mga taong tinutulungan nyo, wag sobra, no? Wag sobra. Tsaka wag kayo magpapaabuso. Ganyan. Kaya nga live and learn. Hello? Hello? Kung sa relasyon niyaan, ay nako po, siguro naman, wag naman, well, it's your choice. Wala kayo dyan. Basta mag-ingat kayo, ha? And syempre, dito sa sitwasyon mo, focus to yourself. Sa ngayon, nakikita ko magpo-focus ka sa sarili mo. Siguro may gagawin ka nga. I-force nyo yun. Kasi andito na si Broom andito si Well. Tapos andito si Blessing. Tapos andito si Bread. Ibig sabihin, meron kang gagawin o meron kang ginagawa na situation na makakatulong sa'yo for your success. Ito yun, si Bread. Para nagmamasa ka ng creativity or pursuing idea, situation, project, something, kung ano man yan. Okay. Meron kang 6 to 8. Okay. Meron kang Sagittarius, Aquarius, and Scorpio. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. We have the Sagittarius too. Okay, dito yung point na may iba sa inyo na there's a luck May luck sa inyo. Ibig sabihin, either pwede kang manalo sa gamble. Hindi siya ganun kalaki, pero may mananalo sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is magte-take a risk ka daw. Parang, hindi ko alam in what way. Siguro, may susubukan ka. Makikipagsapalaran ka sa sitwasyon. Pwedeng pwedeng mahirap. At pwedeng ito is makakatulong sa iyo. Kasi we have ito, puro green yan, di ba? Yun. Sa iba sa inyo, pwedeng mahirap. Pwedeng sa iba naman sa inyo is yung makakatulong sa future mo. Baka may mga nag-MP2 na dyan, SS something, or kung ano yung mga loan investment situation, o kaya is baka may mga pinag-aaralan ka na ine-expand mo yung talent mo, di ba? Na yun yung makakatulong sa'yo sa future. Yun, yung mga ganun sitwasyon. And yun nga, sabi din dito is nandun yung point na parang alam mo yung point na meron kang sitwasyon kasi kung titingnan ko dito sa plane tsaka ito si Ness, maring may tao na magte-take a risk sa'yo or alam mo yung point na hindi naman talaga ganun yung intention niya to love you. Halimbawa sa love life hindi naman ganun talaga yung intention niya to love you, but still, ikaw yung challenge niya. Alam mo yun? Ingat ka. Baka mamaya mag-good time ka nito. Mag-ingat. O baka naman ikaw gumagawa nito ingat ka na lang. Basta alam mo naman siguro na yung tama sa mali. No? Yan. Basta slowly but surely, nakikita ko sa ito, mahilig ba kayo magsugal o may mga nagsusugal dyan? Yun na nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, handun yung point na mahilig kayo makipagsapalaran talaga. May darating, uuwi. Parang sinabi ko na to kanina. You have a travel ba or may coming home? Kung sino man yan, papunta sa'yo, pauwi sa'yo, or makikita, pwedeng yun, getting together sa iba, no? Yan, maybe iba sa inyo is may mga travel, malayo o malapit na situation. Andito rin yung point na may mga biglaang magaganap o mangyayari na matatapos. Yung parang hindi mo inasama, bigla siyang mariresolbahan, pwede siyang matatapos kasi andito rin si Caterpillar, si Bread, tsaka si Horse. Yan. Yun ang nakikita ko dito. At mayroong tao who is in a distant ko connect sa'yo. Magkakaroon ka ng connection sa taong
who is in a distance. Parang may long distance connection kayo. Pwedeng yung karelasyon mo or may tao na baka nga kung uuwi siya o kaya is may tao who is in a distance is magkakaroon kayo ng connection or may communication ako na nakita sa iba. Getting together sa iba. Yun. And may mga dapat ka daw i-work it out or may mga i-work it out ka this time. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwedeng related siya sa family, papers, documents, trabaho, kung or relationship, something sa iba. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And merong alam mo yung point na someone want to surrender. May nakikita akong ganun. Or maybe someone want ng peace pagdating sa iyo. Yun ang nakita ko dito. Or maybe ikaw. Yun. And also we have the nest nga. We have the 8. The 8 and Scorpio. Andito yung point na sabi ko na nga, may something sa'yo. There's an ending and the beginning happen into your life. So, iba dito, there's a separation. Marami ibig sabihin kasi ng separation. Either separation for a better, for a best, separation for a while, o kaya boundaries, pwede, or distance lang, para sa iba. Yun. And also, is, magkakaroon ng mga pag-a-adjustment situation, may mga adjustment na magaganap o mangyayari or isa sa ayos, maybe, kung ano mga bagay na yan sa nakita ko dito o pagtatapos sa buhay mo talaga. Kasi andito na rin si Origin eh. New beginning, new life, may mga graduating situation yan, may mga pagtatapos talaga. May pagtatapos, alam mo yung sitwasyon na may pagle-letting go rin ako nakikita. Letting go, moving on, mga unexpected change happen sa buhay mo. Sa iba sa inyo, ito yung mga door na mag-open para sa iba. May paglipat din eh. Hindi ko alam ano yung paglipat sa situation. Sa iba sa inyo, may mga bubuin kayo na sitwasyon. O pipilitin mong buuin. Ganyan. Kasi nest 2 eh. Yun. Also, completion is coming din, Merong, basta may ending. Transformation, paglipat, ending and the beginning, ibig sabihin, and mag-open na door na maaring yun yung makakatulong sa'yo to move on or for your success. Pwedeng, or kinakailangan din sa iba. May letting go and yun nga, mga new life situation. Marami ibig sabihin ng new life eh. Pwedeng mabubuntis, buntis, mga anak, kung may mga pet ka, gano'n. New life also, pwedeng, kasi andito si Bro, pwedeng yung bagong trabaho, bagong place, bagong tirahan, bagong lugar, pwedeng nga doon sa point na yun, bagong sitwasyon, yun, sa iba, no? Or may tao na magkakaroon ng may pag-a-adjust eh. Hindi ko alam in what way. Ikaw yung mag-a-adjust, o maia-adjust ka, or someone adjusting you, pwedeng nga doon sa point na yun. Yun. Sa iba sa inyo ha, focus to your health, ha? Yan. Tsaka mas damihan nyo pa kumain ng mga vegetable, mga good foods. Yan ang nakikita ko sa'yo. Kung kailangan nyo mag-diet kayo kasi also 8 kasi is this EU. No? Yon. O may achievement ka, as in. O congrats kung sino man yung energy na mananalo dyan. Arigato naman say God bless.